Ang candy Skittles ay hindi ba yung naging ganito kalaki? Hindi ko pa nagawang magdekorasyon ng bahay na gawa sa gingerbread ng ganito. Tingnan mo lang, mas marami ng ice cream ngayon. Idedekorasyon ko ang aking bahay. Sa tingin ko ay magagawa ko ang pinakamagandang hamon kailanman. Sobrang hinga. Okay, hindi ko kailangan yan. Kita mo? Gusto ko ito. Sige, meron na tayong mga bricks ngayon. Ang natitira pang mga materyales ay kailangang itapon sa loob. Magaling. Kayo din ang Rainbow Mart. Pero, una kong susubukan sila. Ang sarap. Hindi, Hindi ko sila ilalagay sa loob. Mas gusto kong idekorasyon ng bubong. Tingnan mo kung gaano ito kaliwanag agad. Ang galing. At para hindi tangay ng hangin ang mga marmalade na ito, gagamitin ko ang Skittles. Ang liwanag din nila. Tingnan mo yan. Ngayon ay oras na para sa mga candy cane. Hoy, sa Mga cane inyong na lahat! magpapalamuti sa bahay mula sa labas at kahit pula at puti. Totoo. Mga candy sa pader. Tingnan mo yan, oh. Ang liwanag-liwanag din, napakaganda. Pero hindi lang iyon. Mas marami pa sa mga lollipop na ito. At hindi lamang ang mga iyon, hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa tubo. Dapat ding palamutian ito. Wala akong sapat na shutters sa mga bintana. Ayos lang ang chocolate bar ni Brian. Hindi niya naman ito kailangan. Aba, sa liwanag ng araw, nananakaw ang tsokolate. Pasensya na. Ang tsokolate, by the way, ay napakasarap. Ito ang perpekto para mas gawing cute ang mga bintana ko. Napakasarap. Sige, basagin natin para sa mga bintana. Handa na! At lagyan ng mas maraming candy. Aba, halos handa na ang bahay ko. Tapos na ako. Ngayon, ako na. Umpisahan natin sa marmalade tiles. Ang pangit naman. Aray! Ang sakit! Mga tanga ng jelly beans! Sana naman gumana ng maayos ang palamuti sa pader na ito. Sige, tingnan natin kung paano ito magiging. Ang bigat. Okay, hindi masama. Sa tingin ko, handa na ito. Magaling ako sa pagkakaroon. Ice house. Sa tingin ko, maganda ang itsura. At ngayon, ang pangunahing bagay ay Oreo dito. Salamat. Tingnan mo, 2 malalaking cookies at may ilang maliliit dito. Ganyan lang. Tignan mo ang ngiting ito. Hindi lang yon. Kailangan ko ng ilong. Para magawa ito, kailangan kong ilabas ang mga buto ng karot. Ginawa ko ito. Narito na. Ang binhi ng karot. Itanim natin ito. At sa isang balde. At dapat lumaki ang isang higanting karot. Okay, perfecto. Kailangan ko ngayon ng tubig. Narito ang karot. Perfecto! Kailangan ko itong hilahin ngayon. Paano ko gagawin yon? Ang hirap gawin yan. Ryan! Halika dito. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong tulungan alisin itong karot? Hindi, mahirap naman talaga. Isali na rin natin si Phoebe. Tara na! Dito! Tulungan mo kaming hilahin! Sige! Yay! Nagawa natin. Maraming salamat. Tawagan mo ako anumang oras. Ang berdeng buntot ay hindi kailangan. Alisin natin ito. At narito ang mismong karot. Tingnan mo ang aking snow mat. At ngayon sa bubong, magkakaroon ako ng malaking sombrero. Napakabigat din nito. Mag-ingat. Oo? Gusto ko ito.
Tingnan mo yan! Mukhang perpekto, di ba? Okay, Brian, ikaw naman ngayon? Ano? Alam mo, Sa bahay ko, ibibigay Sino ang namin. Ibabalot ko ito sa papel. Magmumukhang totoong regalo. Astig, di ba? Well, hindi lang yon. Hindi makakasama ang isang maliit na Christmas tree garland. Maglalagay ako ng mga lobo ng Pasko dito. Sa ganitong paraan, magiging mas masaya ang aking bahay. Ano pa ang dapat kong isabit? Oo nga. Oo, mga bola. Astig. Sige. Ano pa ang meron ako dito? Flashlights? Well, magiging talagang magiliw din sila. Sa palagay ko, mas maganda ang bahay ko kaysa sa'yo. Ano ang gagawin natin susunod? Ang libro, sabihin mo sa akin. Oo, panahon na para magdekorasyon ng mga bakuran. Madali lang iyon. Unang-una, magdadala ako ng sleigh na may mga regalo. Kukuhanin ko ang bubble gum. gamitin Mag-ingat ito ka. para gumawa ng maraming artificial na niyebe. Ano yan? Takot pa yun. Ay naku! Kaya ano? Nakis Pero mo. ngayon may grupo tayo ng... Alisin mo ba ito at gagawin itong totoo? Snow! Wow! Tingnan mo! Hashtag diba? Dahil marami akong lobo dito. Pagkatapos, ang ilan na malalaki ay magiging Mayroon tayong kapaki-pakinabang. maligayang bagong taon dito. Kaya, Saan tayo pupunta ng walang puno ng Pasko? pray. Kung hindi, Ipapakita ko ito dito mismo sa gitna ng lote at ilalagay ko ang lahat ng mga regalo sa ilalim nito. Sa tingin ko, doon sila nararapat. Anong ganda? Pero may kulang. Tama yon. Ang mailbox. Kulay pula din ito at nakabalot ng garland ng Christmas tree. Maglalagay ako ng sulat para kay Santa dito. Malaking bagay. Gagawin kong mas maganda ang bahay. Yan ang aking Christmas tree ay hindi simple kundi tsokolate. Ganun lang. Pagkatapos, makakain ko ito. Ganun lang. Napakaganda. Well, hindi ko ito palalamutian ng laruan. Palalamutian ko ito ng mga gingerbread cookies. Boys, pwede ko kayong papakin pero siguraduhin may matitira para sa akin para sa puno ng Pasko. Ayan na, at ang mga regalo ko ay nakakain din. Pero, hindi lang iyon. Kukuha ako ng ilang pandikit na candy at mukhang mga selyo ito dito. Ilalagay ko ang isang baluktot na tsokolate sa kanila at magiging isang bangko ito. Malapit na akong matapos. Tignan mo. Mula sa natitirang mga karamelo, gagawa ako ng isang... Sa bahay para palagi kong alam kung saan pupunta. Diyos ko. Yay! Dalawang Twix! Kailangan din ng titi. Sa ulong nila, makakagawa ako ng bakod. Yun, hindi naman yung matay, hindi pa rin masarap din. Pero walang ibang pwedeng kumain nito maliban sa akin. Susunod, ilalagay ko Nakakaing ang mailbox mailbox at isang nakakain na bariles para sa... Tingnan mo yan. May makakagawa na magregalo sa sarili nila ng mga iyon. Sa tingin ko, Naging kapani-paniwala hindi ito ito. magandang atmospheric. Yay, Dan! Ano pa ang hinihintay mo? Agad mo nang ayusin ang iyong bahay! Magdekorasyon. Panahon na. Kailangan ko munang maghukay ng kaunti sa niebe. Kailangan ko itong gawin para maging yellow slide. Handa na ang liwanag na ito. Ngayon, igugulong ko na ito lahat sa niebe. Ayan na! Hindi lang maganda ang teritoryo ko, kundi napakasaya rin. Ikaw.
Isang slide ay malinaw na hindi sapat. Well, magkakaroon ako ng snowman dito din. Oh, shit. Kalay! Okay, halos tapos na ako. Yay, 3 bola dito at ngayon gagawa ako ng nguso. Para mas kapanipaniwala, magdadagdag ako ng mga candy. At narito ang mga kamay at kailangan ko ng scarf at sombrero. Oh, tingnan mo yan. Mukha itong cute. Pero hindi rin iyon sapat. Kailangan ko ng malaking tambak ng snow. Ang hirap. Ano nga ba ang hindi mo gagawin para sa pagdekorasyon ng bahay, di ba? Well, gagawa ako ng hugis gamit ang chainsaw na ito. Yay! At ito ay magiging isang Christmas tree. Oh, ito ay ilalagay ko rito at... Hanggang matanaw. Oh, ang ganda. Napakabigat pala nito. Kailangan itong ilapit sa bahay at palamutian ng asul na nagliliyab na laso. Aba! Gagawin ko ang bakod mula sa mga ladrillo na ito. Oo, perpekto para sa dingding, kaya perpekto rin para sa bakod. Ang natitira na lang ay itong mailbox na gawa sa yelo. Handa na rin ako. Ano ang susunod? Ang libro. Oh, sige. Oh, tapos kailangan nating itayo ang mga bahay sa harapan. Sa ngayon, mukhang medyo boring ang lahat pero aayusin ko ito agad. Magsimula tayo sa isang komportabling pulang alpombra. Ilalagay ko ito sa sahig. Oh, Napakalambot nito. Perpekto! Sunod, kailangan ko ng mga troso. Marami nito at sobrang bigat. Pero sa tulong nila, madedekorasyonan ko ang mga dingding. Aray! Ang kailangan ko lang gawin ay ipako ang mga piraso ng kahoy sa mga dingding. Madali lang ito. Kaya ko iyon gawin. Okay. Tulong. Patpatin! Inakala kong mas malakas ako kaysa sa tunay. Ngayon, masakit ang daliri ko. Lahat ng ito dahil sa martilyong ito. Subukan ulit natin. Baka mas maging maayos sa pangalawang pagkakataon. Instead, I can swan it to skull cancel lang tapusin ang natitirang mga pader. Kailangan din silang palamutian ng mga kandado. Ang galing! Nagiging maaliwalas ang bahay. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Kailangan ko ng isang fireplace. Makukuha ko lang ito dito gamit ang lubid. Pero mukhang perpekto ito dito. Kasya ito sa sulok ng bahay ko. Ilalagay ko ang isang maliit na parke ng aliwan dito. Tingnan mo, gumagalaw ito. Sa tingin ko magandang dekorasyon ito. Susunod, kailangang isabit ang mga bota sa lugar. Santa. Kaya lagyan natin itong mga regalo ang mga so. Kailangang lagyan ng dekorasyong tinsel ang mga dingding. Pero parang hindi pa rin tapos. Maganda ang isang misteryosong pambalot at isang paper bag ng regalo na may disenyo ng paniki sa pader. Tingnan mo yan! Ate, very sugar yun. Palamuti. Para sa huling kasulitan, kulang na lang ang isang flashlight at syempre, isang upuan. At saka, isang pares ng cracker ng knobs ay hindi rin makakasakit. Maring Lara na reels ng trend. Ang lagod marahil tur ating may nakakaaliw na bahagi ng kwartong ito. Sasakay ang tren. Panonoorin ko ito. Magaling. oh, sad. Mayroon akong Christmas tree sa kalye, pero dapat may maliit din sa loob ng bahay. Handa na lahat at maaari na akong mag-relax at mag-enjoy ng masarap na cookies at matamis na kakao. Gusto ko ito. Napaka-komportable. Salamat. Paano ko palamutihan ang bahay? Kailangan kong simulan sa sahig. Sa tingin ko, ang isang tsokolate angkop dito. Maglalakad ako gamit ang mga ito.
Oh, kahanga-hanga sila. Susunod, kailangan ko ng kremang na ihahatid na pala. Gamit ang kremang ito, idedekorasyon ko ang mga pader ng bahay. Napakaganda! Ngayon ay maglalagay ako ng strip ng Skittles candies sa sahig. At isasabit ko ang caramels at canes sa mga dingding, pati na rin sa labas. Parang ang astig lang ng mga sweets. Ngayon, kailangan kong gumawa ng sarili kong sopa. Boom. Sige. Magiging gingerbread din. Ginagamit ko Cream bilang pandikit na material. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mahusay na sopa. Heto na! Perfecto! Sa pamamagitan nga pala, si Kimi ba ito? Pero kung may sofa, dapat may mesa rin. Magkakaroon ng iba't ibang matatamis dyan na sa totoo lang, pwede mo nang tangkilikin dahil handa na ang bahay. Ang sarap! Ako ay mabait na babae. Sa kalobert lilibran sa 1 paison ming panel ang marmalade. Mas tiyak ito ay... Oh, Magkakaroon gusto ko ako ng asul na marmalade na sahig at marmalade na baseboards. Lone. Handa na? Ngayon, pipinturahan ko ng spray ang mga dingding. Puting pintura, kumbaga. Pero nakakabagot ang puting dingding lang. Kailangan ko ng kaunting iba't ibang kulay dito. Gamit ang asul na mga snowflake. Narito sila! Perpekto! Ngayon uupo ako dito sa asul na upuan. Oh, tama na. Astig na bagay ito na perpektong umaangkop sa interior. At magkakaroon din ako ng istante na may parehong kulay kung saan ilalagay ko ang dalawang kaibig-ibig na snowmen. Sa tingin ko, lumabas itong astig. Pero ano nga ba ang buhay kung walang TV? Kailangang merong ilang uri ng libangan. Ang TV ay ilalagay sa mesa sa likod. Palagi kong mapapanood ang paborito kong mga hamon dito. May mga maliliit na detalye pang natitira. Kailangan kong ayusin ang iba't ibang laruan. At syempre, oras na para mag-relax kasama ang paborito mong Coke. Nakapagod ang mo uminom lang ng Coke. Budog ang gawing ice cocktail ito. Para magawa ito, kailangan itong ilagay sa isang espesyal na tasa. Naging maganda ang resulta. Panahon na para subukan at mag-enjoy sa mga nakakatawang video. ang sarap. Salamat. Oo, nakakatawa yon. Gutom na ako. Naghihintay kami sa mga tagubilin mo. Gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin sa unang round. Pasta? Sige. Sige. Lola, gumising ka. Gusto ni Apo ng pansit. Pansit? Oo, madali lang yan. Nakapagluto na ako ng spaghetti para sa kanya ng maraming beses, kaya walang mahirap doon. Lahat ayon sa klasikong resipe. Achoo. Oh, pasensya na. Harina ito. Ayos lang. Pasensya ulit. Gusto ko lang gumawa ng sarili kong spaghetti. Pagkatapos ng harina, gagamit ako ng itlog. Kaya ko pa nga mag-juggle ng mga ito. Aray! Oops, tama na. Patawad ulit. Akala ko laging magaling akong juggler. Kapag handa na ang masa, kailangan mo itong hatiin sa maliliit na bola at kulayan ang bawat isa ng tiyak na kulay. Pagkatapos niyan, sa tulong ng isang espesyal na makina, puputulin ko ang masa para gawing noodles mismo. Para magawa ito, kailangan mo lang maingat na scroll ang masa sa makina. Sa palagay ko, napakaganda ng kalalabasan at ang pinakamahalaga ay orihinal. Ang lahat ay magkakaroon ng simpleng noodles at magkakaroon ako ng spaghetti na parang bulaklak. Lola, kumusta ka? Ayos lang ang lahat! Palaging gusto ng apo ko ng ordinaryong spaghetti na may ketchup. Kaya bakit hindi ko siya alukin nito? Wednesday? Anong ginagawa mo? Thing? Kailangan ko ang iyong tulong. Ayaw kong magmukhang classic ang aking mga noodles. Sobrang nakaka-boring. Kung maglalagay ka ng kaunting itim na pangkulay, magiging perpekto ito. Magdadagdag din ako ng ketchup. Ito ay magiging parang dugo. Sa pamamagitan ng paraan, idaragdag ko rin ang mga marmoladang mata sa itaas upang ito ay kukumpleto sa komposisyon. Baby, handa ka na bang subukan at pumili ng panalo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro ang unang susubukan ko ay ang klasikal na noodles ng Lola. Minahal ko ito mula pagkabata.
Sa tingin ko, wala namang magbabago sa pagkakataong ito. O, tulad ng inaasahan ko, masarap at simple. Ang noodles ni Enid ang susunod. Malalabas. Siyempre, hindi ka panipaniwalang maganda at napaka-cute. Ito ay tunay na obra maestra. Ayaw ko nga itong kainin. Nagdagdag din si Enid ng extra pasta. Sobrang kawangis nila ng pangil ng vampira, hindi ba? Nakakatakot. O, hindi pa sila luto. Tuyo, hindi makain. O, natira pa ang noodles ni Wednesday. Hindi masama. Okay. Ang una kong gustong subukan ay ang mata. Ito ba ay marmalade? Mahilig ako dito. Wednesday. Paano mo nalaman na bagay ang marmalade sa noodles? Parang sobrang astig nito. Uubusin ko ang masarap na noodles. Wala akong iiwan kahit patak ng sarsa sa plato. Sa tingin ko halata na kung sino ang panalo dito. Ama! Ang pinakamahusay na noodles ay ginawa ni Wednesday. Kumusta ito? Sinubukan ko rin. Wednesday! Itago mo na ngayon. Tigilan mo ang pananakot sa mga matandang babae. Baby, handa ka na bang bigyan kami ng bagong gawain? Oo, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba? Madali lang. Ito ang magiging pinakamahusay. Para sa'yo, syempre, Apo. Makakagawa ako ng mga cocktail at ngayon gagawin ko ito na hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang base ng cocktail ay ang regular na Sprite. Kailangan itong ibuhos sa baso na napaka hindi karaniwan. Hugis! Ngayon, kailangan mong ilagay ang lihim na sangkap sa loob na magbibigay sa Sprite ng tamang kulay. Ito ay magiging berde. Bagay, tumakbo na kay Enid ngayon din at kumuha ng krema. Anong klaseng kamay ng demonyo iyan? Lumayo ka. Lola, huwag mong insultuhin ang aking katulong. Ginagawa lamang ng bagay ang sinasabi ko. Kailangan ko ng krema upang ibuhos ito sa cocktail at ilagay ang mga mata ng marmalade sa ibabaw. Katulad ng mga ito. Aminin ko. Marmalade ice ang paborito kong tamis. Mukha itong astig at hindi ka panipaniwalang masarap din. Kaunting pulang syrup ay hindi rin makakasakit. Ano ang hinihintay ko? Panahon na para magsimula rin akong gumawa ng cocktail. Tiyak na sulit simulan sa mga candy na marmalade. Upang magsimula, kailangan silang hatiin sa mga grupo ayon sa kulay. Handa na! Ngayon kailangan silang iayos ng patong-patong sa isang matangkad na baso. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Gamit ang hairdryer. Kailangan tunawin ang mga marmalade na ito para maging iisang malagkit na timpla. At ang huling hakbang ay whipped cream. Palagi nilang binibigyan ng mas presentableng hitsura ang mga inumin. Ang maliit na marmalade ay hindi rin magiging labis. Napakaganda. Mga magagandang dalaga, gumawa kayo ng maganda at masarap na mga cocktail, pero hindi ninyo naisip ang kalusugan ng apo ko. Gagawa ako ng cocktail na pangunahing magiging kapaki-pakinabang. Ito ay binubuo ng iba't ibang gulay na ilalagay ko sa blender na ito. At mas marami ito, mas mabuti. Ang kailangan lang gawin ay ihalo lahat at tapos na. Anong amoy? Pangit. Oh, tama yon. Arana! Magugustuhan ng apo ko ang pag-aalala ko para sa kanyang kalusugan. Tama ba yon? Panahon na para pumili ng panalo. Sa itsura, lahat ng cocktails ay magaganda. Ang cocktail ni Lola ang mukhang pinakapangkaraniwan. Kaya simulan natin ito. Ayoko. Sana mas masarap ito. O kakilakilabot. Hindi ko ito gusto, Lola. Ang susunod ay ang cocktail ni Enid. Mukhang mas masarap. Gustong-gusto ko ang whipped cream at napakarami nito dito. Hindi ko na kailangang inumin ang cocktail mo. Kailangan itong kainin gamit ang kutsara. Ang sarap. Tapos na ang cream. Ngayon ang tubo. Kakaiba. Bakit napakalapot ng cocktail? Imposibleng inumin ito. Paano ko ibibigay ang panalo sa isang cocktail na hindi ko pa natitikman? Tiyak na palalampasin ito. Miyerkules, aasahan ko. Susubukan ko agad ito. Sa wakas, masarap. Gustong-gusto kong inumin ang cocktail na ito ng regular dahil talagang masarap. Hindi ko talaga kayang huminto. At whipped cream sa ibabaw. At sino ang nagwagi? Well, malinaw na ngayon si Wednesday. Gumawa siya ng napaka-cool na cocktail. Congratulations! Apo, ano ang gagawin natin sa round na ito? Lola, napakasimple. Gumawa ng salad para sa akin. Gusto ko ng magaan. Lettuce! Sige, ganyan na lang. Apo, ilang minuto lang at handa na ito. May salad ka. Kakapitas ko lang ng mga dahon para sa salad na ito. Ano yan mo ito din mang-imbatsin ng salad. Ang guess what, crackers na ito ay gagamitin din. Mukhang alam ko rin ang resipe para sa Caesars, syempre. At huwag kalimutan ang mga kamatis. Sila ang magiging dekorasyon ng salad at ng lasa nito. At ito ay... handa na. Mo sa inisip ko kung paano gawing hindi lang masarap, kundi pati na rin maganda ang salad. Babalik ako sa tema ng mga bulaklak at gagawa ng maliliit pero napaka-cute na bulaklak mula sa mga gulay.
Magkakaroon din ako ng angkop na molds. Sa palagay ko, ito ay magandang ideya dahil mukhang totoong bouquet. At ito rin ay masarap na salad. Oh! Anong mga bulaklak? Nakakabagot. May kulang sa salad na madilim. Kahit ilang dahon ng basil halimbawa. Tuwang-tuwa ako sa bungo na ito. Kaya ito rin ang ilalagay sa plato. Dito ko ididikit ang ibang mga sangkap. Keso at ham. Ngayon, kailangan nating ibuhos ang ketchup sa buong bagay at ihain ito ng 2 mata. Ang bungo ay nagsisimulang magmukhang mas kapanapanabik. Anong katakot-takot? Kung nakita ko ito sa ilaw sa gabi, mahuhulog ako sa takot. Okay, baby, subukan natin. Huray, sa wakas masarap na pagkain. Miyerkules, ano ang niluto mo sa pagkakataong ito? Oh, anong katakot-takot? Hindi pa ako nakakakita ng ganong kakilakilabot na mga salad. Oh, hindi ko ito makain kasi nakakatakot. Tingnan natin kung paano ako sorpresahin ng lola ko. Ang kanyang salad ay talagang kahawig ng Cesar. Ito ang salad na handa akong kainin kahit kailan. Ayokong tumigil. Gusto kong ubusin agad ang plato. Narito ang katotohanan sa masarap at malusog. Magiging di ka panipaniwalang malakas na ako ngayon. Pero bago iyon, susubukan ko ang mga bulaklak mula kay Enid. Nawa, puro gulay lang to, hindi masarap. Pero talagang gusto ko ang salad ni Lola. Binabati kita. Lola, huwag mo akong istorbohin. Handa na ang bata na magbigay ng gawain. Gusto ko ng donut para sa panghimagas. Magkakaroon ka ng donut. Gusto ko rin ng mga ito. Kaya ko rin itong lutuin. Naiisip ko kung gaano kabagot at katahimik ang magiging mga donut. Bakit nga ba? Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay masarap sila. Hindi naman nila titingnan ang mga donut. Gagawa ako ng isang bagay na maliwanag muli. Mas malinaw, ang bawat isa sa aking mga donut ay magkakaroon ng sariling kulay. Karaniwan, gusto ng mga tao ang ganitong pamamaraan. Ay, ano yon? Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong istorbohin sa pagluluto. Halos handa na ang mga donut ko. Natapos na ang bahagi ng trabaho. Panahon na para magdekorasyon. Siyempre, saan ba pupunta na walang syrup na dugo? Ay, ang totoo po lang syrup, pero hindi iyon lahat. Sa tulong ng puting syrup, magdidisenyo ako ng mga sapot. Parang galing talaga ito sa cobweb ng gagamba. Zing, kailangan ko ng Nutella. Dalhin mo sa akin. Magaling na trabaho. Hindi ko magagawa ito nang walang iyong tulong. Tignan mo ang aking mga paniki. Ang sombrero, hindi natin kailangan ito. Tignan mo ang napakaganda kong mga donut. Oh, kakaiba! Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang na maging orihinal at para maging mas masarap. Sisislin ko lang ng pulbos na asukal. Oh, matutuwa ang apo ko. Handa na rin ang makukulay kong donuts. Ang gaganda nila. Maaari ka pang gumawa ng mga litrato kasama ang mga ito. Astig, di ba? Pero hindi lang iyon. Sa mga donut na ito, perpekto na kasama ang sprinkles. Pero kailangan kong buksan ang garapon. Oops, may napatak sa bibig ko. Ang saya. Oh, baby, oras mo na para subukan. Oh, interesante. Oh, may ginawa na namang nakakatakot si Wednesday. Oh, pero mukhang masarap sila. Hindi masama. Pero sa totoo lang, inaasahan ko pang higit. Oh, ang susunod ay ang mga donut ni Lola. Bago kainin ang mga ito, gusto kong gumawa ng malaking tore. Magiging mas maginhawa kainin ang mga ito ng ganon. Ordinaryong donuts lang. Walang espesyal. Well, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Enid. Wow! Ang kanyang mga donut ang pinakamalapit sa mga iginuhit ko? Oh, sobrang sarap na parang hindi totoo. Enid, kitang-kita, ikaw ang panalo.